Sound. Sound check. Ayan, sa mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, purihin ang pangalan ng Panginoon. Tuwing talaga natitingin ako kay Kuya, naalala ko si Yuan. Naalala si Yuan. May kamukha ka sa madaling salita. At pogi yun. Okay, so don't worry. Well, welcome po sa bawat isang naririto. Purihin ang pangalan ng Panginoon at salamat ho na meron tayong pagkakataon na magpatuloy sa gawain ng pagsamba sa Diyos. And I am pleasantly amazed and surprised. Ang dami nating mga young people na naririto. Yung iba, mukhang young people lang, pero ang dami rin mga young people na narito. So purihin ng Diyos sa bagay ho na yan. And very much excited tayo sa Joy Fellowship ho mamaya. Well, ilan ho mga announcements and reminders. As we have said kaninang umaga, tuloy ho, Lord willing, ang ating Sports Fellowship this coming August 21. So please sign up sa mga pangalan nito sa ating mga sports categories. And Lord willing, magpo-post ho tayo sa ating mga GC, sa ating mga, kung meron mga doble na nag-sign up, magse-set up tayo ng small competition na sa loob ng church, maybe this coming Sunday or next Sunday, next pa, para ho makita kung sino yung panlaban. At kung meron naman hong tao na doble ang sila, halimbawa, sumali na siya sa basketball, then kasali rin siya sa badminton, ano na natin sa iba na hindi naman kasali sa ibang categories. Ano? So pag-pray ho natin yan, at nawa ho ay maging malaking kagalakan at fellowship. Hindi man kayo maglalaro, come over, witness, cheer, fellowship sa ibang mga kapatiran. At sa akin, naalala ko ho, yung fellowship ng mga ganito, isa sa blessings ay yung kaisipan na hindi lang pala kami. Meron palang mga kapatiran mula sa ibang mga lugar at nakakatuwa na makasama ho sila at malaking encouragement po yun. So pag-pray ho natin at ang napag-usapan ho na magiging kulay ng ating damit ay itim. Ano ho? So please, wag lang isa. Baka may dala kayong damit tapos isa lang. At least 2 or 3 dahil papawisan ka, laro na kung maglalaro ka. So yung pampalit mo, hindi man plain black, ay generally black. So sabi ko nga, we are E-team. Okay? So nawa ho ay ito yung maging blessing ho sa atin. And then also August 20, it will be an evangelistic service. So pag-pray ho natin, ipag-invite ho natin, just try yung mga kaklase mo, mga kaibigan mo, kapinsan, try mo lang na invite kita sa church. Mga kapatid, listen. Tingin ko ho, marami sa atin hindi pa lang natin nasubukan. Just try natin na imbitahan sila. At as we have been always preaching dito sa church, it's not about religion. We're not out na i-convert sila sa pagiging Baptist. We're out para mapakinggan nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So that will be on August 20. Pag-pray ho natin yan. And then, August 27 naman po ang ating Couples Fellowship. So yung mga mag-asawa ay inihiningan ho natin na mark it out in your calendars. At yung mga malapit na mag-asawa, welcome po sapagkat it's not too early to take notes mula sa mga experiences din. Ano? Tingin ko yun yung isang ganda ng ating Couples Fellowship. That time na pwedeng mag-share, pwedeng matuto mula sa karanasan ng ibang mga kapatiran. Again, in the lens of the Scripture. At tayo ho ay nagpapasalamat sa napakagandang bagay ho na yan. At natutukso akong ulitin yung game natin last time. Ano ho? Sa mga hindi nakapaglaro nung Pass the Drawing, saan ka nakakita ng saging yung idodrawing, pagdating sa dulo, ahas na. At yung cellphone, yung isa naging TV, yung isa naging ref. Okay? Pero cellphone sa unahan. So, napakahusay. At ang pinakamalupit ay yung faucet. Binulungan Pusit daw, pusit. Ayan, so lalong nakagambala sa kaisipan nung nagdo-drawing. Well, napakabuti ng Diyos na pwede tayong maging masaya, maging sa ating pananampalataya at purihin ng Diyos sa bagay na yan. So that covers our announcements and reminders. Liban na lang kung meron ako nakakalimutan. Kanina nag-practice ang ensemble. So hopefully kung meron pa akong gustong sumali ay sa mga susunod na practices. At hindi naman ho yan required na every week, every month makaawit. Pag handa na yung awit,
And then aawitin nila dito sa church, ano? And then panibagong kanta na naman. So that's kung gusto niyo matuto ng mga bagong awitin sa pananampalataya with its voicings, sali ho tayo doon sa ensemble po na yan. That's our announcements and reminders. Tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba and magkaroon tayo ng sandali ng personal at tahimik na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay, pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo ihanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Diyos, tunay, nakakamangha ang iyong biyaya, nakakamangha ang iyong katapatan, nakakamangha, O Diyos, ang iyong kabutihan sa amin. Naririto, Panginoon, kami ay buhay, may kalusugan, may kakayahan na magtipon upang sambahin ka. At alam namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na hindi karapat-dapat. Lahat kami, Panginoon, na nagkasala laban sa iyo. Pero, O Diyos, kami, Panginoon, ay patuloy mong binibiyayaan ng buhay at kalakasan. At higit pa rito, lalo na, Panginoon, kami biniyayaan mo ng kaligtasan sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. And Lord, thank you, as we have studied this morning, na ang kaligtasan na iyong ginawa, Panginoon, ay tunay nga walang sino mang makakaagaw, walang sino mang makakasira, walang sino man na makapaghihiwalay sa amin, sa iyo, O Panginoon, na nagmahal sa amin. Ama, nawa, O Diyos, sa mga katotohanan ito ay lalong magtulak sa amin, sa kabanalan, sa kaseryosohan, sa pananampalataya, at gayon din sa lalong mas malalim na pagsamba sa iyo. At tulungan mo kami ngayon, Panginoon, na hindi lamang narito sa katawan, kundi, Panginoon, tunay ka nga naming maluwalhati sa aming pag-aawitan, pagkakaloob, pananalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, at Lord, maging sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, lahat ng ito, Panginoon, ay maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. Muli, O Diyos, ikaw pong patuloy na kumilos sa iyong mga mananampalataya ay patuloy na lumago. At Lord, ganun din sa mga wala pa kay Kristo, ikaw po ang mahabag at magligtas. Have mercy and patuloy mo pong biyayaan ang tagapangaral ng iyong salita at patuloy na maipangaral ang iyong katotohanan sang-ayon sa iyong kalooban. Muli, O Diyos, ikaw po ang gumabay at mag-ingat sa amin. At sa lahat ng ito, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gustayo po tayong lahat at tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, All Glory Be to Christ. Uniting all our efforts that no legacy survive unless the Lord does raise the house He made its builders strive. To you who boast tomorrow's King, tell me, what is your life? Amidst it vanishes,
His will be done, His kingdom come on earth as is above, who is Himself our daily bread. Praise ye the Lord of love. Let living waters satisfy the thirsty without Christ. The meat of Him, living bread, all glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. When on the day the great I am, the faithful and the true, the Lamb who has for sinners slain is making all things new. Behold, our God shall live with us and be our steadfast light, and we shall His people be. All glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. Tayo po yung martilang tayo para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Magandang hapon po. Dumako po tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Mga Gawa, chapter 9, verses 1 to 9. Verse 1, ready, read. Samantala, sumisidhi ang pagnanais ni Saulo na ipapapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya pumunta siya sa kataas-taasang pari. Humingi siya sa kataas-taasang pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang kung siya'y makatagpo ng sino mang kabilang sa daan, maging lalaki o babae, ay dadalhin niyang bihag sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay papalapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, Sino po ba kayo, Panginoon? At siya'y sumagot, Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumasok sa lungsod, at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga taong naglalakbay na kasama niya, sapagkat naririnig nila ang tinig, ngunit wala silang nakikitang sino man. Tumayo si Saulo mula sa lupa, at pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita. Kaya't inakay siya ng kanyang mga kasama at ipinasok sa Damasco. 3 araw siyang hindi makakita at hindi rin kumain o uminom. Maaari na po kayong umupo.
Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Joy in Serving Jesus. There's joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There's joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His paw, there is joy, joy, joy that never shall depart. There's joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His bar, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus as I walk along with God. 'Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There's joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There's joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. Magsitayo po tayong lahat para po sa ating pagkakaloob. Para po sa ating pagkakaloob, basahin po muna natin ang ating Bible passage. Mula po yan sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami nagpupuri sa inyo, sa inyong kabutihan, Panginoon, sa inyong kabanalan, Panginoon, sa inyong pagiging mahabagin sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na patuloy ninyong pinagkakaloob po sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na kalakasan, sa araw-araw na buhay, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat, sa araw-araw na pagpaprovide, Panginoon, ng aming mga pangangailangan, maging sa pagtupad, Panginoon, ng aming mga dalangin, ng aming mga hiling, ng aming mga kagustuhan sa buhay, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon.
Salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, na patuloy niyong binibigay pa din po sa amin. Nawa, Panginoon, ito, Panginoon, na may maintindihan na hindi ito ay para pahirapan kami, kundi, Panginoon, mas lalo kaming lumapit sa inyo, mas lalo kaming kumapit sa inyo, Panginoon, mas lalo kaming magtiwala sa inyo. Salamat, Panginoon, sa napakaraming bagay, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng bagay na aming nakikita, aming nahawakan, ng aming nararamdaman, Panginoon, ay dahil po sa inyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, na ibinigay niyo nga po sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, na ito ang napakahalagang bagay, Panginoon, na hindi namin deserve, Panginoon, kundi dahil sa inyong mga katangian, dahil sa inyong kahabagan, Panginoon, dahil sa inyong awa, kabutihan at pagmamahal po sa amin, Panginoon. Kami, Panginoon, pinagkalooban po ninyo nito. Salamat din, Panginoon, sa bawat aming mga kinikita, Panginoon, sa aming mga trabaho, maging sa mga estudyante, sa mga natatanggap po naming mga biyaya. Hindi lamang po monetary, Panginoon, kundi maging sa aming spiritual, Panginoon, na kalagayan, maging sa aming emosyonal, Panginoon, na kalagayan, na kayo, Panginoon, patuloy na nagpa-provide, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, kami humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming puso at isipan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nakapag-isip, Panginoon, na hindi maganda, Panginoon, may karumihan sa amin, lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming pagpapasalamat sa inyo, na yung mga bagay, Panginoon, na hindi namin nakikita, Panginoon, na galing sa inyo, patawad, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na to, sa aming pagkakaloob. Give us, Panginoon, the joy, Panginoon, the cheerful heart, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon. And may you allow us, Panginoon, to understand, Panginoon, na ang aming pagbibigay, Panginoon, na hindi lamang sa aming kagustuhan o dahil nagbibigay yung iba, kundi nawa maintindihan namin, Panginoon, na kayo ang unang nagbigay, Panginoon, na ito ay aming pasasalamat sa inyo, nawa maging katanggap-tanggap, Panginoon, sa inyong harapan, malilikom na pera, Panginoon, at nawa magamit nyo nga rin po ito, Panginoon, sa pagkikalalaga na pa po, Panginoon, na inyong ebanghelyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa iba, Panginoon, po sa amin dito, maintindihan naman po namin na hindi lamang po pera ang pwede namin ialay sa inyo, kundi maging aming buhay, aming oras, Panginoon, nawa maging kaaya-aya, Panginoon, sa inyong harapan po ito. Maging sa aming susunod, Panginoon, mga gagampanan pa po sa ngayong service, lalo na po sa pagpapahayag ng inyong salita, Panginoon, gabayan niyo nga po aming tagapagsalita. Nawa, Panginoon, bigyan po siya ng kapangyarihan, ng knowledge, ng wisdom at understanding, na maibigay, Panginoon, yung mga salita sa aming mga makikinig, Panginoon, ng maayos at na may katotohanan, Panginoon, galing po, Panginoon, sa inyong mga salita. Maging kami, Panginoon, ng mga makikinig. Ihanda niyo rin po, Panginoon, aming puso, aming tenga, Panginoon, nawa maintindihan po namin ang mga bagay na maririnig. Kami, Panginoon, may judge din po namin sa sarili namin ng mga katotohanan ay ayon, Panginoon, sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Nagpupuri kami sa inyo, nagpapasalamat. Ito kami dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y magstayong lahat at tayo ulit umawit sa Panginoon. Awitin po natin, How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art!
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, send him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Magsipon pong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon na sa mga nakaraang sunod-sunod na bagyo ay pinag-ingatan tayo ng ating Panginoon. Ngayon po ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Excuse me. Kamakailan lamang ay nagdeklara ang ilang mga bayan at probinsya sa ating bansa tulad ng General Santos City at Negros Occidental ng persona non grata laban kay Pura Luca Vega. Ibig sabihin nito ay hindi na siya welcome o hindi siya tatanggapin, hindi siya acceptable na makapunta sa mga nasabing lugar na nagdeklara nito laban sa kanya. Kung hindi kayo aware, ito ay dahil sa ginawa niyang paglapastangan at pambabastos, hindi lamang sa Kristyanismo, kundi lalo't higit sa Panginoong Hesukristo. Ginawa niyang katatawanan si Kristo at ang panalang itinuro ni Jesus na Ama namin. At pinagtanggol niya pa
ang kanyang ginawa. Pinagtanggol niya pa ang kanyang sarili na ang ginawa raw niya ay kanyang sariling paraan ng kanyang pagsamba sa Diyos. Kung napanood niyo na po ang video na ginawa niya, hindi niyo makikita roon ang pagsamba. Ang mapapanood niyo roon ay paglapastangan sa pangalan ni Kristo, habang ang lahat ng mga kasama niya ay nagkakatuwaan sa paglapastangan nila sa Kristyanismo. Bilang mananampalataya ay hindi po ako natuwa doon sa ginawa na iyon ni Pura Luca Vega. Ngunit alam ko na hindi Kristyanismo ang inaatake nila, hindi ang mga tao, hindi ang mga Kristiyano ang nilalapastangan nila, kundi si Kristo mismo. Si Kristo mismo ang kalaban nila. Ngunit sa kabila ng matinding pambabastos at paglapastangan na ginawa na ito ni Pura Luca Vega, hindi malayo ang biyaya ng Diyos sa kanya kung tunay ng pagsisisihan ang kanyang kasalanan, hihingi ng tawad sa Panginoon. At kung siya'y tunay na sasampalataya kay Kristo. Maging ang pinakamasamang makasalanan man na nabuhay o nabubuhay sa mundong ito ay abot ng biyaya ng Diyos. At iyan po ang makikita natin ngayong hapon sa pag-aaralan natin. Humingi po muna tayo ng paggabay sa Panginoon sa panalangin. O Diyos namin, aming Ama na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na lumalang ng langit at lumalang ng lahat ng bagay meron sa mundong ito. Alam po namin ang lahat ng bagay ay sa iyo. Kaya po kami, Panginoon, ay humihingi po, dumadalangin po kami sa iyo ng iyong paggabay, pangunguna sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Sa iyo po nakasalalay ang aming pag-aaral, sa iyo po nakasalalay ang kapangyarihan ng karunungan. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na patnubayan mo po kami sa aming pag-aaral. Ikaw nawa ang maging tagapagturo po namin. Lord, kumilos ka sa puso ng bawat isa. Makita po nawa namin ang napakagandang mga katotohanan magmula sa iyong mga salita. Na ang lahat ng mga katotohanan ito, Panginoon, ay magdadala sa amin upang lalong lumalim sa aming pag-ibig sa iyo at aming pagsamba. Panginoon, gabayan mo po kami, patnubayan mo po kami, at tulungan mo kami, Lord, na maluwalhati ka sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Excuse me po. Ito po yung ating mensahe o yung magiging buod ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. Napakabuti ng Diyos. Siya'y nagkakaloob ng kanyang biyaya maging sa mga hindi karapat-dapat at siya'y hindi nagpapabaya sa lahat ng kanyang mga mananampalataya. Nagkaroon po tayo ng short background sa nakaraan nating pag-aaral dito sa part na ito ng Acts chapter 9 verses 1 to 9. Nakita natin yung ilang short background patungkol kay Saulo or kay Apostol Pablo nung siya pa si Saulo, na itong mga ilan na to ay mga nanggaling sa mga historians, mga nanggaling sa mga pag-aaral na nasa labas ng Biblia, At makita natin na itong si Saulo or si Saul ay kilala bilang si Saul of Tarsus. Dahil doon siya pinanganak sa lugar ng Tarsus. At yung Tarsus, yan nga po ay isang lugar doon sa bayan ng Cilicia na sa panahon natin ngayon, ayan po ang Turkey. Alright? So yung mga magulang po ni Saulo ay parehas na Hudyo. At until later on, itong mag-asawang ito ay marahil natira sila sa kinasasakupan ng mga Romano ay naging Roman citizen sila. And we know na nung mga panahon na yon, kapag meron kang ganoong citizenship, ay napakagandang privilege nito para sa isang mamamayan, para sa isang tao kapag meron kang Roman citizenship. Dahil we know, at that time, ang pinakamakapangyarihang imperyo ay walang iba kundi ang Roman Empire. So, dahil ang mga magulang ni Saulo ay mga Hudyo na nagkaroon ng Roman citizenship, na inherit niya yon. By blood, siya'y Hudyo, pero na-inherit niya rin yung citizenship ng isang Romano. Dahil yon nagkaroon ng, kumbaga ay sabihin natin, dual citizenship ang kanyang mga magulang. And according sa mga historians, around 10 AD,
bumalik sa Jerusalem yung mag-asawa, yung mga magulang ni Saulo, at kasama na nila noon si Saulo pagbalik nila doon sa Jerusalem. And around AD 15 to 20 ay doon nagumpisang mag-aral itong si Saulo ng Hebrew Scriptures. Doon pa lamang nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-aral ng Hebrew Scriptures, and we know from the previous chapter, sa chapter 5, na ang naging tagapagturo niya ay si Gamaliel, na hindi basta-basta isang Pariseo lamang, kundi meron itong kumbaga ay may angking galing, sikat, itong si Gamaliel na tagapagturo bilang isang religious leader ng Judaism. So makita natin na naging trainer, naging rabbi ni Saulo ay isang mahusay, isang magaling na tagapagturo. At ang first official appearance nga po ni Saulo ay naroon sa Acts chapter 7. Remember? At doon ito sa tagpo kung kailan nangyari yung kay Esteban, kay Stephen. Na kung kailan nangharal si Stephen, hindi matanggap ng mga tao, ng mga Hudyo sa paligid niya. At ang nagbigay ng go signal, patayin nyo na yan, ay walang iba, kundi ito, si Saulo. At in the following chapter, sa chapter 8, si Saulo yung may pakana. Siya yung may dahilan. Hindi lamang doon sa pagpatay kay Stephen, kundi siya yung may pakana kung bakit inusig, kung bakit na-persecute ang mga Kristiyano, kung bakit kumalat ang mga Kristiyano sa iba't ibang lugar. And this is something na nung maging apostol na si Pablo, nung maging apostol na siya, isa ito sa mga bagay na maituturing niyang pinakamaruming bahagi ng kanyang buhay. Ito yung kumbaga ay may bibilang niya na pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Kaya nga ang turing niya sa kanyang sarili, kahit na apostol na siya, ang turing niya sa kanyang sarili is chief of all sinners. Ako yung pinakamatindi sa lahat ng mga makasalanan. Bakit? Dahil nauunawaan niya kung gaano katindi yung kasalanan na gawa niya sa Diyos at laban sa iglesia ng Diyos. Ganun katindi. Makita po natin, tignan natin kung paano din pinakita ng Biblia o ni Apostol Pablo mismo sa salita ng Diyos yung kanyang background bago pa siya maging si Apostol Pablo. Balikan lang po natin yung ibang mga talata rito sa Philippians chapter 3 verses 4 to 6. Philippians chapter 3. Nagbigay dito ng ilang background si Apostol Pablo kung sino nga ba siya. Sabi niya, though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he had whereof he might trust in the flesh, I more. At ang sabi niya sa verse number 5, ito yung mga yun. Ano yung mga confidence in the flesh niya? Ano? Sa verse number 5, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews. Sabi niya, talagang Hudyong-Hudyo ako, Hebrew of the Hebrews. As touching the law, a Pharisee. Siya isang Pariseo. At ang sabi ng verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Imagine po, Imagine. Tingnan niyo po yan. Pansinin niyo yan. Bigyan niyo ng pansin yung verse number 6. Kung confidence in the flesh ang pag-uusapan, yun yung context sa binabanggit niya, yung confidence niya, kumbaga kung meron ako maipagmamalaki sa laman, yun ang ibig niya sabihin. Ito yung mga bagay na yun. At binigay niya yun isa-isa. Pero pagdating niyan sa verse number 6, isa sa mga confidence in the flesh niya ay yung pag-persecute sa church. Imagine, isa ito sa mga maituturing niya na maipagyayabang niya sa laman. Na pinersecute niya ang church. Why? Bakit ganon? Ano ba yun? Kumbaga, dapat ba maging confident siya doon? Well, bilang hindi mananampalataya noon, isa ito sa mga kumbaga ay confidence niya bilang hindi mananampalataya. Bakit? Dahil isa siyang religious leader. Right before that, binanggit na isa siyang Pharisee.
Isa siyang religious leader at bilang isang Pariseo, bilang bahagi ng Judaism, yung pag-persecute sa mga Kristiyano noon ay tanda ng pagiging relihiyoso. Kumbaga, pagiging seryoso niya doon sa relihiyon. Kumbaga ay ganun kaya ginamit niya concerning zeal. As far as I know, parang kasigasigan ba yung Tagalog no? Ganun katindi na para lang labanan yung mga, sabihin na natin, nasa labas ng Judaism, pinersecute niya, inusig niya ang simbahan. So this is something na bilang hindi mananampalataya ay pinagmamayabang niya, confidence in the flesh. So sa end ni Saulo bilang hindi mananampalataya noon, ay itong bagay na ito ay napakaganda para sa kanya. At tignan pa natin sa Galatians chapter 1 verses 13 to 14. Muli nagbigay si Pablo ng mga bagay patungkol sa kanyang sarili nung hindi pa siya isang mananampalataya. Verse number 13. Sabi niyan, puntahan natin doon sa ESV, "For you have heard of my former life in Judaism." Very specific kasi dyan sa ESV yan. "For you have heard of my former life in Judaism." So parte siya. Bahagi siya. Ang kanyang relihiyon noon ay Judaism. "How I persecuted the church." Ang sabi dyan, "of God violently." At sa King James, ang pagkaagamit ng word na violently, beyond measure. Ganun katindi. Sobrang katindi yung pag-uusig niya sa iglesia ng Diyos. Bakit nga ginagawa? Verse number 14, "And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people, so extremely zealous." Kanong at hindi yung kasigasigan niya doon sa pagiging part ng Judaism, "for the tradition of my fathers." See, ang sabi dyan ni Saulo, ginagawa niya yung pag-uusig, yung pag-persecute sa mga Kristiyano for the tradition of the fathers. Ibig sabihin, yung tradition ng fathers yan, yung religion ng Judaism, yung religion na pinangahawakan nila, yung traditions na pinangahawakan nila. Kumbaga ay ganun niya, yung minamahal yun. Yung mga katotohanan na yun. At gusto niya, kumbaga sabihin na natin sa inyo, ipagtanggol yun. Kaya sa part niya, napakaganda ng ginagawa niya na inuusig niya ang simbahan. Ngunit nung maging mananampalataya na siya, na-recognize niya kung gaano katindi at gaano kasama yung kasalanang ginawa niya noon. Ganun katindi. He recognized yung kanyang kalagayan noon na napakasama ng kanyang ginawa laban sa Diyos at laban sa iglesia ng Diyos. Ano po mga kapatid, gaano man katindi ang ating kasalanan, higit na dakila ang biyaya ng Diyos. Higit na dakila ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo na siyang naglilinis at nag-aalis ng kasalanan. Wala nang mas titindi ron. Yes, maaaring narito yung pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan, pero higit na mas makapangyarihan pa rin ang biyaya ng Diyos. Napakadakila po ng biyaya ng Diyos dahil nagpapatawad siya ng kasalanan. Nagpapatawad ang Panginoon na maging yung pinakamabigat na kasalanan. Imagine, na yung pag-persecute sa church para sa kanya, ay kasigasigan yun, para sa kanya, napakaganda nun. Na pinapatay niya, pinakulong niya, inusig niya ang maraming mga mananampalataya noon. Kinalaban niya ang Diyos, kinalaban niya ang iglesia ng Diyos, pero napakadakila ng biyaya ng Diyos. Siya'y nagpapatawad ng kasalanan. Kaya nga kung wala ka pa kay Kristo, at nakikita mo yung tindi ng iyong kasalanan o yung tindi ng iyong pagiging makasalanan, magsisi ka. Magsisi ka ng iyong kasalanan, mayroong kapatawaran sa Diyos. Mayroong kapatawaran. Nagpapatawad ang Diyos at bibihisan ka niya ng kanyang katuwiran kung tunay kang magsisisi ng iyong kasalanan at mananampalataya kay Kristo. At alam niyo po, bilang mga mananampalataya,
Isa itong pag-asa para sa atin. Isa itong pag-asa para sa atin na huwag tayong mapagod na idulog sa Panginoon yung mga mahal natin sa buhay. Na idulog sila, na ibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Na kahit gaano man kasama ang sino man, kahit gaano katinding pagiging makasalanan niya, kahit gaano man sila ka-self-righteous, kahit gaano man katigas ang kanilang mga puso, higit na makapangyarihan pa rin ang kapangyarihan ng ebanghelyo. Kung isang taong katulad ni Apostol Pablo ay nagawang baguhin ng Diyos ang kanyang puso, ibig sabihin nito, walang sino man ang hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Puntahan natin sa verse 1. Nakita po natin sa verse 1, according ito dun sa nakaraan nating pag-aaral. And so, si Saulo, si Apostol Pablo noon, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. So grabe yung galit ni Saulo sa mga Kristiyano. Kumbaga, yung sama ng loob niya napakalalim, napakatindi. And again, yung word na breathing out dyan ay merong ilang pagkakaiba. Dun sa dapat na translation, supposedly from the original language. Dahil yung Greek word ng breathing out dyan is empneon or epneo. Nang dapat na translation is either breathing in or breathing into. Na merong konting pagkakaiba dun sa ideya ng dalawa, na yung breathing in, yung idea nito ay parang oxygen, breathing in. Kumbaga parang oxygen na ito yung bumubuhay kay Saulo noon. Imagine, yung pag-persecute sa mga mananampalataya ay parang oxygen na inihinga mo, kailangan mo sa araw-araw. Ganun yung ideya. At yung pangalawa, which I think dito kinuha yung Tagalog version kanina na binasa natin, which is yung breathing into, sumisidhi. Yung kanyang pagnanais na mag-persecute, yun yung ginamit doon sa Tagalog. Yung ideya nito ay nilalagay ni Saulo, breathing into, nilalagay niya yung kanyang sarili, yung puso niya, yung isip niya, doon sa pag-uusig ng sa mga mananampalataya. Kumbaga, kinaadikan niya yung pag-uusig sa kanila. It was an addiction for him. Kumbaga gusto niyang gawin yun. Kinaadikan niya yun, gusto niya yun. He was breathing into, inilalagay niya yung sarili niya doon. So ibig sabihin, ganun katindi yung galit niya sa mga mananampalataya noon. Laman ng isip niya, laman ng puso niya yun. Gusto niyang gawin yun. Gusto niyang gawin yun. Na ultimo, kumalat na sa iba't ibang dako. Imagine, kumalat na sa iba't ibang dako mga mananampalataya. Ano pang gagawin niya? Susundan niya pa rin. Hahanapin niya sila. Hahalugugin niya sila. Pupuntahan niya sila. Ganun katindi. Yung ganun kasidhi, ganun kalalim. Yung kanyang galit, yung kanyang sama ng loob, yung pagnanais niya na i-persecute ang mga mananampalataya na ito. Kaya nga dito sa talata natin, ang ginawa ni Saulo, naglakbay siya ng ilang daang kilometro. Imagine, para lang mag-persecute pa ng mga mananampalataya, naglakbay siya. Bakit? Dahil ganun katindi, ganun kalalim. Yung kanyang pagnanais, yung kanyang galit, na usigin, pahirapan, ipakulong at ipapatay ang mga mananampalataya. So yung breathing in, breathing into, bagamat mayroong pagkakaiba ng ideya, pero isang tinutumbok napakalalim ng galit ni Saulo sa mga mananampalataya. At ito yung ginawa niya, verse number 2. And desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men of women, he might bring them bound unto Jerusalem. Imagine, napakalayo po ng Damascus mula sa Jerusalem. Walang sasakyan dati, walang eroplano, meron lang ay, kumbaga yung karwahe na hinahatak ng kamelyo. Pero naglakbay sina Saulo at kasama niya ng approximately 350 kilometers from Jerusalem to Damascus. At alam niyo po, chinek ko sa Google Maps para magkaroon tayo ng ideya, mula rito sa church, patungo doon sa Baguio, ay 224 kilometers lang.
Ganun nakalayo, pero hindi pa natin nakaaabot. Hindi pa natin nakaaabot yung layo ng nilakbay ni Apostol Paulo o ni Saulo noon. Dahil sa kanyang kaadikan na usigi ng mga mananampalataya, sabihin na natin yung zealousness niya para sa Judaism, sa religion ng Judaism. At tingin ko ang pinakamalapit na nakita ko ay sa vegan pa. 380 kilometers mula rito. So imagine nyo na lang po kung gaano kalayo ang nilakbay nila para lang mang-usig ng mga mananampalataya. So ang ginawa dito ni Saulo ay nagtungo siya doon sa mga high priest. At humingi siya ng authorization letter. Kumaga ay permission letter sa kanila na nagbibigay sa kanya ng otoridad. Itong si Saulo, pagdating dyan sa Damascus, kapag may nakita dyan ng mga mananampalataya, ay pwede niyang dakpin at ibalik doon sa Jerusalem dahil doon nila parurusahan. At yung word nga po na this way, doon sa verse number 2, yung this way dyan ay translated dapat, actually sa ESV I think, ang ginamit doon ay the way. The way. Dahil yan ay yung tawag sa mga Kristiyano noon. Yan ang tawag sa kanila noon. Bago pa sila tawagin ng mga Kristiyano, yan ang tawag sa kanila, the way. At sarcastic po yun. Sarcastic yun. Kumbaga, yung mga daan na yan, gusto kasi nila sa kanila lang yung kaligtasan eh. Parang ganon, ang dating, Kanina sa Tagalog, kung napansin nyo, yung daan, capital yung letter D, dahil yun ang tawag sa kanila. Yung mga daan na yan, the way, sila yun. At ang sabi niyan, kung may makikita ka ng mga parte ng the way, this way, kumbaga ay bahagi niyang daan na yan, ay pwede mo silang dakpin. Pero nagpakita lamang po yan, noon pa man alam niyo po, ibig sabihin nito, kung nakikita na ng mga hindi mananampalataya na tinawag silang the way, ibig sabihin noon pa man, itinuturo na ng iglesia, tinuturo na ng mga Kristiyano yung exclusivity of Christ, na tanging si Kristo lamang ang daan, noon pa man. Kaya ginamit nila yon na kumbaga pang-asar sa kanila. Dahil noon pa man, yun na ang tinuturo nila na walang ibang daan kundi si Kristo lamang. At sa verses 3 to 9, dito po tayo mas magdedwell ngayon. Sa verses 3 to 9, makikita natin na naglakbay na nga itong si Saulo at yung mga kasama niya. Ngunit, merong nangyari doon sa daan. May nangyari doon sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. At ito yung magpapabago, ito yung turning point ng buhay ni Saulo. Verses 3 to 9, basahin ko po. Sundan niyo po ako. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the men, yung mga kasama niya, which journeyed with him, stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. They led him by the hand and brought him into Damascus, and he was 3 days without sight, and neither did eat or drink. So sabi po dyan, nung malapit na sila doon sa Damascus, 340 kilometers na nilakbay nila, nung malapit na sila doon, hindi natin alam kung ilang kilometro na lamang, malapit na sila doon, merong isang kumislap. May isang napakaliwanag na ilaw na pumalibot kay Saulo mula sa langit. Hindi ko po alam kung ito bang liwanag na ito ay nakikita ng ibang tao na malayo. Dahil sabi mula sa langit, ibig sabihin ay pataas, hanggang doon, paakyat ng langit yung liwanag na kapalibot kay Saulo. Yung mga kasama ni Saulo, nakita yung liwanag na yon, at sa sobrang liwanag ng ilaw,
sila'y nagsitumbahan sila. Nagsitumbahan silang lahat. Maaring dahil sa gulat o kung anuman. Ganun katindi yung liwanag. At habang nakapalibot kay Saulo yung liwanag na yun, may nagsalitang tinig kay Saulo na tanging si Saulo lamang ang nakaunawa at nakaintindi. Tanging siya lamang. May naririnig yung mga kasama niya na nasa labas ng liwanag, pero hindi nila maintindihan. Alam nila may tunog silang naririnig, may tunog kami naririnig doon sa loob ng liwanag, pero wala kami nakikita kasama ni Saulo at hindi namin maintindihan kung ano yun. Kinubli ng Diyos o tinago ng Diyos ang kanyang habag sa mga kasama ni Saulo. Minarapat ng Diyos na tanging at this moment, na tanging si Saulo lamang ang makaintindi ng nais sabihin ng Diyos. Well, hindi ko po alam kung eventually naligtas din naman yung mga kasama ni Saulo. But what we know that at this very moment, ang kalooban ng Diyos, ang minarapat lamang ng Diyos na kanyang kahabagan ay si Saulo lamang. Siya lamang ang niloob ng Diyos na maligtas. Alam niyo po, tuwing magbabalik tanaw ako sa sarili ko, ang makikita ko ay yung pagiging makasalanan ko. Makikita ko yung katotohanan ng pagiging makasalanan ko, na makikita ko yung mga kasalanang ginawa ko laban sa Diyos. Pero Lord, salamat. Salamat sa Panginoon dahil iniligtas tayo ng Panginoon. Dahil iniligtas tayo ng Panginoon. Kinahabagan tayo ng Diyos. Alam niyo po, isang napakalaking blessing nung lubusan kong naunawaan yung soberanong pagliligtas ng Diyos. Pag lubusan nating naunawaan yung soberanong pagliligtas ng Diyos, lalo nating ma-appreciate ang Panginoon. Piruin nyo, niloob talaga ng Diyos, minarapat talaga ng Diyos na iligtas tayo. So hindi ito aksidente lamang na tayo iligtas ng Panginoon. Minarapat talaga ng Diyos. Ito'y kalooban, perpektong kalooban ng Diyos na tayo'y kanyang iligtas. Pero kung titignan natin, sino ba tayo? Sino ba tayo? Sino ba tayo sa tingin natin sa harap ng Diyos? Tayo'y mga makasalanan. Tayo'y gumagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Well, sabihin na natin, hindi tayo ang pinakamasamang makasalanan. Hindi tayo kasing sama ni Saulo noon. Pero kahit gaano pa tayo kabuti, kahit gaano pa tayo karelihiyoso, kahit gaano pa katuwid ang mga ginagawa natin sa ating buhay, ang sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 64 verse 6, all our righteousnesses are as filthy rags. And literally, yung rags po dyan ay katulad ng isang lampin o ng isang diaper na may laman. Marumi. Ganun karumi. Ibig sabihin, maging yung pinakamatuwid na bagay na kaya nating gawin, lahat ng ito ay walang kwenta sa harap ng Panginoon. Bakit? Dahil sa kasalanan. Sino ba tayo sa harap ng Diyos? Sino ba tayo sa harap ng Panginoon para tayo'y kahabagan? Sino ba tayo sa harap ng Diyos? Sino ba si Saulo para kahabagan ng Diyos? I remember the psalmist sa Psalm chapter 8. Sabi niya sa Psalm chapter 8, umpisa natin sa verse number 1. Sabi ng psalmist, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. So ipinapakita diyan na ang kaluwalhatian ng Diyos, ang Diyos ay nasa taas ng kanyang sannilikha. Siya ang naghahari sa lahat ng yun. At ang verse number 2, ang sabi doon, out of the mouth or out of the praise of babies and infants. Imagine na dahil sa kadakilaan ng Diyos, even ang mga sanggol, hindi ko alam kung paano, ngunit maging ang mga sanggol ay nagpupuri sa Diyos.
Out of the praise, out of the mouths of babies and infants, you have established strength because of your foes to still the enemy and the avenger. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos na ito. At ang sabi niya sa verse number 3, when I look at your heavens, the work of your fingers, nung tumingin ako sa kalangitan, nung tinignan ko ang buong sangnilikha, nakita ko ang gawa ng iyong mga kamay. Yung kadakilaan ng buwan, ng mga bituin, ng mga planeta, ang lahat ng ito, which you have set in place. Ang Diyos ang nagtatag, ang Diyos ang naglagay. Kung bakit hindi bumabagsak ang mga planetang iyan ay hindi dahil sa gravity o kung anuman, kundi dahil hawak sila ng Diyos. Verse number 4. What is man that you, God, is mindful of him? What is the Son of Man that you care for him? Sino ba tayong mga makasalanan? Mga nilalang lamang tayo ng Diyos. Kung makikita natin yung kadakilaan ng Diyos, siya ang lumalang at siya ang may hawak ng lahat ng bagay na meron sa mundong ito. Na kung tutuusin, maaari tayong pabayaan na lamang ng Diyos simula nang magkasala si Eva at Adan. Maaari, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Remember yung preaching last Sunday about kay Eva at Adan? Alam na ng Diyos na magkakasala si Eva at Adan. Alam ng Diyos na pag nilalang niya sina Eva at Adan, magkakasala siya. Pero bago pa man sila magkasala, inilaan na ng Diyos yung paraan kung paano sila ililigtas sa kasalanan. Ganun kabuti ang Panginoon. Bago pa man sila magkasala, willing na ang Diyos anak na mamatay at magbayad ng kasalanan nila. Walang plan B. Hindi plan B nung magkasala si Eva at Adan. May plano na ang Diyos bago pa man sila magkasala, tutubusin ko sila, ang sabi ng Panginoon. Minarapat na ng Diyos noon pa man, bago pa man niya lalangin ang lahat ng mga dakilang bagay na meron sa mundong ito, na kanyang iligtas tayo siya mismo sa ating kasalanan. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him? Tuwing iisipin ko buong soberanong pagliligtas ng Diyos, ganito rin ang tanong ko palagi, Lord, bakit? Bakit? Lord, hindi ko alam kung bakit, pero Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Sabi nga po ng awitin na pinapractice ng mga singers pa. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table, Jesus, thank you. Hindi ba tayong mga mananampalataya ay hindi dapat mapagod na magpasalamat sa Panginoon? Hindi dapat tayong mapagod na magpasalamat, na sumamba sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit iniligtas tayo ng Panginoon. Kinahabagan tayo ng Diyos. Minarapat ng Diyos, niloob ng Diyos na tayo'y iligtas mula sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, sa totoo lang po, magpapatuloy ang iglesia kahit wala po tayo. Naalala ko yung kwento ni Brother Paul nung pandemic. Sila lang daw dito, dalawa ni Brother Gab, dito sa church. Malay ba ni Brother Paul kung may nakikinig sa kanya sa online? Malay niya ba kung naka-loudspeaker lang tayo, tapos may natutulog lang din pala, Di kami may igang ginagawa at hindi naman tayo nakakapakinig. Malay niya ba? Dalawa lang dito sila noon, ngunit nagpatuloy ang iglesia.
Ngunit mga kapatid, hindi kami mapapagod na mangaral at magpaalala sa atin, huwag nating ipagpalit o ipagpaliban ang araw ng Panginoon, ang araw ng pagsamba. Hindi po natin ini-invalidate ang mga katotohanan ng dumarating ng mga sirkumstansya. Totoo po yung mga yan. Nagkakaroon ng mga sakuna. Kailan lamang nagkaroon ng pagbaha, matinding pag-ulan, dumarating ang karamdaman. Ngunit mga kapatid, hanggat kaya mo pang lumakad, hanggat kaya mo pang makarating, hanggat merong paraan, magpunta ka sa iglesia, sumamba ka sa Panginoon. Magpunta ka sa iglesia, sumamba ka sa Panginoon. Hindi dahil hindi makakapagpatuloy ang iglesia pag wala tayo, kundi dahil karapat dapat ang Diyos sa ating pagsamba. Karapat dapat ang Diyos na paglaanan natin ng lakas. Karapat dapat ang Diyos na paglaanan natin siya ng ating panahon na atin siyang sambahin. Mga magulang, magtulungan po tayo rito. Huwag niyong bigyan ng option ng inyong mga anak sa pagsamba. Huwag niyo pong tanungin, anak, magsisimba ka ba? No, ang sabihin niyo sa kanila, anak, magsisimba tayo. Tayo isasamba sa Panginoon. Tayo tutungo sa iglesia upang sumamba sa Panginoon. Huwag niyo silang bigyan ng option dahil hindi option ng pagsamba. Ito'y nararapat para sa Panginoon. Ito'y araw ng Panginoon. Ito'y araw ng pagsamba. Hindi option ng pagsamba. Mga kapatid, sa mga nagtatrabaho sa atin, nais ko po tayong paalalahanan. Mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Huwag kang matakot na tindigan ang araw na para sa Panginoon. Huwag mong ipangamba. Iyon ang araw ng Panginoon. Iyon ang araw ng pagsamba. Tindigan mo. Hindi ko sinasabing hindi ka maaaring hindi mawalan ka ng trabaho o hindi ka matanggap sa trabaho na ina-applyan mo. Pero ang sinasabi ko, mabuti ang Diyos. Hindi siya pabayang Ama. Hindi siya pabayang Ama. Kung maninindigan tayo para sa Panginoon, wala tayong dapat ipangamba. Dahil mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Tandaan natin, ang provision natin sa araw-araw ay hindi nagmumula sa ating trabaho, hanap buhay. Ito'y nagmumula sa Panginoon. Ito'y galing lahat sa Kanya. Dakilang biyaya ng Panginoon. Iniligtas tayo ng Diyos. Kung iniligtas niya tayo mula doon sa kapahamakan, sa kaparusahan ng kasalanan, hindi lamang natin siya tagapagligtas, siya rin ay ating Ama. Na siyang naggagabay at siyang magkakaloob ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. At alam niyo po, itong biyaya na ito rin yung dakilang biyaya na naranasan ni Saulo. The same grace na naranasan nating lahat ay ang biyaya rin naman na naranasan noon ni Saulo at ng iba pang mga mananampalataya. Nung pumalibot kay Saulo ang matinding liwanag, may narinig siyang tinig na tanging siya lamang ang nakaintindi. Ang sabi ng tinig sa kanya sa verses 4 and 5, Acts chapter 9, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, verse number 5, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Ano po, isa pa ito sa napakagandang katotohanan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang alam ni Saulo noon, pine-persecute niya mga Kristiyano. Ang alam niya noon, ang kinakalaban niya ay ang Kristyanismo, mga Kristiyano, yung mga tao. Pero lingid sa kanyang halaman, ang pine-persecute niya, ang kinakalaban niya ay si Kristo mismo. Why persecutest thou me? Ang tanong ng Panginoong Jesucristo, I am Jesus whom thou persecutest.
Hindi ang mga mananampalataya, hindi ang mga Kristiyano, kundi si Kristo mismo ang kanyang kinakalaban. Ito yung dahilan kung bakit hindi tumigil ang mga Kristiyano, bagamat naroon, pinalalapa sila sa mga gutom na leon. Sinusunog ang kanilang katawan, ginagawa silang ilaw sa daan. Bakit hindi sila tumigil? Dahil alam nila ang katotohanan ng inuusig ng mga hindi mananampalatayang ito ay hindi sila kundi si Kristo. Siya ang kalaban nila kundi si Kristo. Si Kristo na hari ng lahat. Mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot na tumindig sa Panginoon. Wala. Bakit? Dahil kakampi natin ang Panginoon. At huwag niyo pong isipin na para itong kakampi natin ng Diyos na nasa tabi natin ng Panginoon. Hindi po. Nasa harapan natin ng Diyos. Siya ang nasa harapan na nakikipagdigma. Sa Kanya nakasalalay. Sa Kanya nakasalalay ang ating buhay. Ang lahat ng ito. Siya ang nasa harapan ng digmaan. Siya ang kinakalaban nila. Siya ang lumalaban para sa atin. Why persecutest thou me? I am Jesus whom thou persecutest. At nung makilala ni Saulo kung sino si Kristo sa tagpong ito ang kanyang tugon. Napakaganda ng kanyang tugon. Verse number 6, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Siya'y lubos na natakot. Natakot si Saulo. Pero sabi diyan, he was astonished. Hindi lamang takot yung kanyang naramdaman, may kasama itong pagkamangha. May kasama itong pagkamangha. Kinatagpo ni Kristo si Saulo sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi niya inaasahan ito. Anong plano ni Saulo? Bakit siya naglakbay ng approximately 350 kilometers? Ang pakay niya, ang plano niya, mangusig ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano. Pero may plano pala ang Diyos. May plano pala ang Diyos na nung magtungo siya sa Damascus, gagamitin pala siya doon ng Panginoon. Hindi pala siya papatay doon ng mga Kristiyano, kundi gagamitin siya doon ng Panginoon upang maihayag ang Ebanghelyo. Imagine. Napakadakilang biyaya at plano ng Panginoon. Dakilang biyaya. Sino makapagsasabi? Sino makapagsasabi na gano'n ang mangyayari kay Saulo? Hindi niya alam. Wala. At sino makapagsasabi na ililigtas pala tayo ng Diyos nung araw kung kailan tayo nakakilala sa Kanya? Wala. Dakilang biyaya. At ang sabi ng verses 8 and 9, and Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. But they led him by the hand and brought him to Damascus. Nung nawala ang liwanag, matapos siyang kausapin ni Jesus, tumayo si Saulo. Binuksan niya ang kanyang mga mata, pero wala siyang makita. Ibig sabihin, nabulag siya. Maari, dahil sa sobrang liwanag, talagang niloob ng Diyos na mawalan siya ng paningin. Well, side note, itong moment na to ay summary lamang. No? Hindi na ikwento dito ng buo, but we know sa ilang mga parte ng scriptures na this is the moment din na ipinahayag ni Kristo ang Ebanghelyo kay Saulo. Maring hindi na naidetalye pa. At we don't have that time para po tignan yung mga bagay na yan. Sabi ng verse number 9, and he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. Nabulag si Saulo ng 3 araw, wala siyang makita. Wala siyang makita. Pero sa loob ng 3 araw na yon, wala rin siyang ininom, wala siyang kinain. Well, hindi natin alam mismo kung ano ang ginawa niya nung mga 3 araw na yon. Hindi natin alam. Ngunit maaari na pinagnilayan niya yung humbling experience na yon. Maaring binalikan niya sa kanyang isip yung mga kasalanang ginawa niya laban sa Diyos.
yung mga kasalanan ginawa niya laban sa iglesia ng Diyos. Maaring ito yung panahon na na-realize niya noon yung sobrang bigat ng kasalanan na ginawa niya laban sa Diyos at laban sa kanyang iglesia. Grabe yung epekto nun sa kanya na hindi niya nagawang kumain pa at uminom ng tubig. Pero maaari rin na sa loob ng 3 araw na yun, yun yung panahon na nakipag-usap lamang siya sa Diyos sa pamagitan ng panalangin na mayroong pagkatakot, mayroong pagkamangha. Lord, salamat. Napakadakila nitong biyaya nito. Lord, salamat dahil naranasan ko itong habag na ito. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po. Tunay nga na napakadakila ng iyong biyaya sa amin, Panginoon. O Diyos, hindi po kami karapat-dapat na kami iyong kahabagan. Ngunit alam po namin na inibig mo kami. At naroon na, niloob mo, minarapat mo ang perpektong plano ng pagkatubos namin sa aming kasalanan. Lord, salamat po. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami bilang mga mananampalataya na habang lalo ka po naming nakikilala, ay lalong lumalalim ang aming pag-ibig sa iyo at aming pagsamba. Nawa, Panginoon, ito yung maging pagsasabuhay namin sa lahat ng mga naaaral namin magmula sa iyong mga salita. Na lalo ka naming ibigin, lalo ka naming sambahin dahil alam namin, O Diyos, na karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami. O Diyos, salamat po sa napakagandang katotohanan ng iyong mga salita na maging ang pinakamasamang makasalanan man ay abot ng iyong biyaya. Purihin ka, Panginoon. Maluwalhati ka. Ito pong aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ang ating pawakas na awit. Tayo po'y mawit. Awitin po natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, oh, word is wonderful law proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, the love is excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly ports us, loud with a sound as sweet. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Round Him, prophet and priest and king. Christ is coming over the world victorious. Power and glory to the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon na napakalaking paalala ho sa atin. Kung ang isang kagaya ni Saulo ay iniligtas ng Diyos.
ang ating mga mahal sa buhay ay nandun pa rin ang biyaya ng Diyos at sapat pa rin ang kapangyarihan ng Diyos upang sila'y abutin. At patuloy tayong maging mabuting patotoo at panalangin ng ating mga mahal sa buhay na wala pa kay Kristo. And who knows, sila'y abutin na nagliligtas na biyaya ng Panginoon. At sa ating paghiwa-hiwalay mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, ang biyaya ng ating Ama, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging palamuti sa ang ating mga buhay ay maging palamuti ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po. Magandang hapon. We are now dismissed. Reminder ho sa mga young people, magsisimula ho in 15 minutes ang inyong Joy Fellowship.